Last time pumunta tayo ng Makati para i-check yung bagong inverter aircon ng TCL. At ilang linggo ko na rin yung gamit ngayon. Honestly, nagandahan talaga ako. So sa video na to, sasabihin ko sa inyo lahat ng mga features na nagustuhan ko dito. Pero bago yon, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Goal namin ng mga 300k this year. So extra efforts kami sa paggawa ng videos. Kaya kung sakaling makatulong at magustuhan mo tong video, baka pwedeng i-click mo na yung subscribe button dyan. At follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so eto yung indoor at outdoor units natin. Medyo malaki dahil 2 horsepower itong nasa atin ngayon. At pagdating naman sa installation, kayang-kaya namang i-install ng mga installers natin. Mabait din yan sila, so shoutouts at maraming salamat sa inyo mga boss sa pag-install nitong unit namin. Now, pag-usapan na natin yung mismong performance ng aircon. Pagdating sa pagpapalamig, ang bilis lang talaga. Kahit yung mga kasama ko dito sa bahay, namangha rin. Dahil mainit talaga dito sa kwartong to. Kulob na kulob din kasi at kumbaga patay yung hangin dito. Though medyo sobra din naman kasi yung 2 horsepower dahil hindi naman kalakihan tong kwarto. But still, nagandahan pa rin ako sa cooling performance, mabilis magpalamig at accurate din talaga yung temperature na binibigay nito. Bumili rin kasi ako nitong temperature meter at kung ano yung temps na sineset ko sa aircon, yun din yung lumalabas dito. Wala rin akong masabi pagdating sa noise levels. Kapag naka-low yung fan, nasa 29 decibels lang tayo, so hindi talaga maingay. Na sobrang laking plus para sa akin dahil ibig sabihin lang yan, hindi ko na kailangang patayin yung aircon kapag nagre-record ako tulad nito. Kita nyo naman, naka-turn on yan ngayon at komportable rin talaga akong nakakapag-record. Dati kasi sa window type aircon, pinapatay ko muna bago mag-record para kahit papano, mas malinis yung audio ng video natin. So, overall, pagdating sa pagpapalamig at noise levels, very impressed ako dito sa TCL Cool Pro UV Connect Plus Series inverter aircon natin. Pero hindi lang yon ang maganda dito. Marami pa tong features na for sure magugustuhan nyo. Unang-una dyan yung gentle breeze. Na-discuss ko na to sa unang video natin pero ngayong naranasan ko na, mabisa pala talaga. Again, ang pinaka-function nitong gentle breeze ay para ma-even out yung hangin galing sa aircon natin. Kumbaga, binabasag niya yung hangin para hindi gaanong maging malakas yung buga sa isang direksyon lang. Sa mga typical aircons kasi natin, meron at meron talagang spot kung saan malakas yung hangin. At kung gusto mo ng ganon, yung nakatutok sa'yo, sure, pwede mo pa rin naman yung gawin dito. Pero kung sakali na ayaw mo nang may direct blow of wind sa isang spot ng kwarto or bahay nyo, like for example, masyadong malamig, o di kaya nagdadry yung balat mo sa lakas ng hangin, dyan papasok itong gentle breeze. Kung makikita nyo dito, kapag tinurn on ko yung feature na yan, magsasara yung mga blades ng aircon natin. At yung mga blades na yan ay may mga micro holes para i-break out yung airflow. Bale, ito yung airflow kapag naka-off yung gentle breeze at ito naman kapag naka-turn on. Nasa parehong fan speed pa rin tayo, so syempre andyan pa rin talaga yung hangin, pero mas kalat na ngayon, kaya hindi na natin magiging problema yung mas malamig na spot or yung pagka-dry ng balat. Next feature naman ay yung bi-sterilization. Meron tayong health button sa remote at sa TCL mobile app. Mamaya babalikan pa natin itong app na to. At kapag tinurn on natin yan, ma-activate yung bi-sterilization feature ng aircon natin. So, para saan ba to? Well, pamatay bacteria. Una, meron tayo ditong UVC sterilization. So, meron tayong UV light sa loob ng unit na papatay o sisira sa DNA structure ng 99.99% of bacteria every time na magsisirculate yung hangin sa loob. Tapos, meron ding bipolar ionizers para sa pag-prevent ng airborne germs. So, again, nakikita ko tong health feature na to para sa mga parents na katulad ko. Lalo na kapag may bata o may baby tayo sa bahay. Siyempre, mas maganda kapag mas malinis yung hangin na nalalanghap nila. Iwas asthma, iwas allergies. Kumbaga, mas kampante tayo kapag may ganitong klase ng feature. Big plus para sa akin yan, kaya kung sakaling bibili ulit ako ng aircon in the future, talagang i-consider ko to. Okay, so next naman natin ay yung Clean Express. Magandang feature din dahil kaya nitong linisin ang sarili niya. Bali kapag inactivate natin yung feature na yan, mag-undergo yan ng frosting, defrosting, drying, and 56 degrees Celsius na sterilization. Para again, ay ma-eliminate yung 99.99% of bacteria sa mismong aircon natin. Honestly, hindi ko pa yan nasusubukan kasi ang recommended na paggamit niyan ay every 3 months. So, i-update ko kayo sa comments or sa Facebook kapag nagawa ko na. At tinanong ko na nga rin pala ang TCL kung kailangan pa ba nating magpalinis sa mga installers or sa mga cleaning services kahit na meron tayong ganitong klase ng feature. At sabi nila sa akin, dapat pa rin daw talaga.
Part of the maintenance kasi talaga yon, pero mas malilesen na yung dalas ng pagpapalinis natin dahil sa ganitong feature. So, siguro imbis na every 6 months, pwedeng maging every year na lang. Again, i-update ko kayo sa comments or sa Facebook kapag nagawa ko na. At siya nga pala, kaya din tayong i-remind nito kapag kailangan ng linisin yung mismong filter. Siyempre yung filter, manual cleaning talaga yan. So makikita natin yung CL na icon dito sa display kapag kailangan ng linisin. At medyo kakaiba rin yung filter natin dito. Usually kasi bubuksan pa natin yung unit, tapos huhugutin pa natin yung dalawang filters. Dito hindi. Sa taas nakalagay yung filter natin, so hindi na natin kailangan buksan yung unit, tapos isang malaking filter na lang din. So magiging mas madali rin yung paglinis natin dito. Yun nga lang syempre dapat mataas-taas din yung tungtungan para makuha yung filter. Okay, so last feature natin na sobrang solid din, lalo na sa mga techie na katulad ko, ay yung smart control. Well, kahit naman hindi ka techie, for sure magugustuhan mo. Dahil, yes, pwede nating i-operate yung aircon kahit wala tayo sa bahay. As long as connected tayo sa internet. So for example, sa personal na paggamit ko, dito ako nag-shoot ng video, pero nakabukod yung office namin. So may office kami sa kabilang barangay at doon ako nagsusulat ng script. Ngayon, kapag tapos na at ready na akong mag-shoot, bubuksan ko na kagad yung aircon gamit yung phone ko. Para pagdating ko dito, malamig na rin yung kwarto at makakapag-shoot na kagad ako ng komportable. Good feature lalo na kung halimbawang galing kayo sa trabaho or galing kayo sa gala. Since mabilis din namang magpalamig, siguro around 10 minutes bago kayo dumating ng bahay, pwede nyo nang i-turn on yung aircon para pagdating nyo, komportable na rin kaagad. At bago tayo magtapos, pakita ko lang din muna sa inyo itong TCL Home app para sa mga smart controls natin. Available yan sa parehong Android at iOS. Voice command ng Google at Alexa, pwede rin. So kahit ma-misplace natin yung remote, okay lang dahil pwede naman nating i-operate sa phone. Tapos very user-friendly nga rin pala yung interface at madali lang intindihin. Now, pagdating naman sa actual power consumption, wala pa akong mai-share. Dahil nga hindi pa naman matagal sa akin itong unit. Pero alam naman natin na di hamak na mas tipid to kumpara sa non-inverter unit ko before. At kahit yung mga installers, sinabihan na rin kaagad ako na magiging matipid daw talaga to sa kuryente. Okay, so pagdating sa pricing and availability, well, available na to sa mga authorized stores and resellers ng TCL aircon products. However, hindi ko pa masasabi yung presyo dahil nga bagong model pa lang to at may mga niluluto pa silang promo. So kung sakaling interesado kayo, pwede nyong bisitahin yung mga official stores nila na ilalagay ko rin lahat dyan sa may description. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Like, share, subscribe, alam nyo na yun. At kita-kits tayo sa next video.